Kagaya na lang po ito mga bossing. Oh, to. But Nakarinig din ako, June 9 meron. Mga kabataan naman. Di po ba? O eto din po mga boss, o pakinggan nyo. yung impeachment proceedings simulan na. Pwede yang tumawid dahil continuing body yung Senado kahit na 19th, 20th Congress nang Narinig mo ba to? Narinig mo? Ano yun? Kumbaga, nahihinaan ako sa dahilan nila, mga kababayan, na hindi pwedeng tumawid. No? Tsaka, nahihinaan ako doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa na wala na tayong oras pag-usapan yan. Sandali lang ha. Malalang problema ng bayan to. No? Diyan nauubos ang pera ng bayan. Kaya tayo hirap na hirap makabayad sa mga utang natin. Kaya tayo hirap na hirap palaguin yung mga kaperahan na inuutang natin kasi nga napupunta sa bulsa ng mga politiko. Tapos sasabihin lang, naku, wala na tayong oras pag-usapan yan eh. Hanggang doon na lang yon. Di ba Kasmot na Batang Coral o Corner Velasquez? Tuloy. nangyari na yan sa Amerika, nangyari 2 beses sa Amerika, nangyari na yan sa iba't ibang jurisdiction. Sabi ng Supreme Court natin sa mahigit 5 o consistently sa jurisprudence na continuing body ang Senado. So pag na-transmit na yung articles of impeachment, kailangan na nitong aktuhan, no? At ang nakalagay forthwith. Shall forthwith. Di po ba? Kailangan agad-agad sa lalong pinakamadaling panahon. Ang ibig sabihin lang yan, immediately, hindi when it's convenient, hindi kung kailan nila gusto, hindi ito subject sa caprice, arbitrariness ng Senado, no? So ang sa akin practical na lang ang pag-usapan natin, no? Yeah, sige. Anong mangyayari sa Pilipinas kung pinapayagan natin na babuyin yung saligang batas natin, yung pinakamataas nating batas, no? Hindi wala na pong gagalang dyan. Naku, pwede naman pala yun eh. Naku, kapag madami pala akong kakampi, pagka yung nakampihan ako ng mga senador, okay na ako. Salamat po, Brian Guanco, sa inyong super sticker. Salamat po. Appreciated po, sir. Tuloy. Ito ang sinasabi nilang sovereign expression of the will of the people. Ibig sabihin, kaya may Senado, kaya may Presidente, kaya may korte, sinabi yan ng saligang batas. At ang saligang batas ang pinakasagradong dokumento natin. Ngayon, kung inuutusan ng saligang batas ang Senado na mag-carry out ng impeachment proceedings at hindi nila ginagawa yung trabaho nila, Baka pinalitan na ni Chis Escudero. Baka imbis na Philippine Constitution, baka Chis Constitution na ho, mga kababayan. Kaya siya na inasusunod. ano na lang yung rule of law? Ano na lang ba tayo? Government of men, not of laws? Ano na lang yung klase ng bansa ang gusto natin na hindi na umiiral ang batas, lalong-lalo na ang saligang batas? At sa practical lamang, ano na lang mangyayari na gusto nating makita ang katotohanan tungkol doon sa mga ebidensya? Sinabi na rin dito ng akusado na si Sara Duterte na gusto niya na impeachment. Yun nga ho, mga bossy. No, prosecution panel, tuloy ang impeachment. Mga congressman, yung pinapa-impeach, sinabi na din, gusto ko ng impeachment, gusto ko, ready ako, gusto ko nga ng bloodbath eh. Kaya lang medyo negatibo po ang naging dating sa mamamayang Pilipino, which is, ako naman no, pagkakaintindi ko, gano'n naman talaga ang gustong iparating ni Inday Sara Duterte, no? Medyo out of control na naman po si Inday Sara Duterte doon. Nung medyo nahimasmasan ho, mga bossing, biglang binawi, kasi 'di ba ang ang impeachment parang crucifixion. 'Di ba yung crucifixion o yung pag-crucify may dugo yun. Kaya ako yung maliligo ng blood. Ganun daw. Biglang bawi. Parang si Marcoleta, biglang bawi doon sa West Philippine Sea. Sinabi ng 88% sa survey ng SWS, gusto nila ng impeachment. Sinabi ng 90% sa WR survey numero. Abril, na gusto nila ng impeachment. At kailangan nila makita ang katotohanan, ebidensya, pero tinatago nilang ebidensya, ayaw man lang nila ng pag-uusig, ayaw man lang nila ng trial. Bakit ayaw ipaliwanag sa taong bayan? Di ba? Mga bossing, ayaw iparinig sa taong bayan. Kagaya na lang, nung kay Bato de la Rosa, Bato, bakit ayaw mo iparinig sa taong bayan? Dahil mahina nga ang ebidensya ng mga kakampi ninyo. Hindi kakayanin yung sandamakmak na
ebidensya. Hindi kakayanin nung kanilang depensa. Kaya, wag na nating ituloy yan hanggat maaari. Ulitin ko dati ang style nila, dati ang ipinagyayabang ko nila, naku po, pag nag-impeachment, lamang kami, no? Lamang na lamang kami sa bilang. Ganyan ang pinagmamalaki ho nila mga bossing. Siguro na-realize nila, naku, kahit pala lamang na lamang tayo, kahit sandamakmak pala tayong mga senador, mahirap din pala, no? Na bumoto na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte kasi yung ebidensya nila nag-uumapaw tapos ito hindi natin i-impeach. Kakampihan natin, lalabas na kaya lang yan hindi in-impeach kasi nga kaibigan nila yan. Di po ba? Kasi nga kaibigan nila yan. So paano na? Anong klaseng bansa ang meron tayo kung hindi na natin sinusunod yung saligang batas, no? So sa akin practical lang isang tabi muna natin yung politika. Alam naman natin na meron naman tayo mga iba't ibang political inclination. That's fine. And totoo yun. Pero dapat meron rin tayong iisang bansa. At yung bansa natin na yon ang dapat nandun yung loyalty natin. So pagdating sa saligang batas, Ito, hintayin natin kasi ang pagkakaalam ko, itong grupo nila ang magpoprotesta din pagdating sa ebidensya, lahat tayo sumunod. sabi natin. Oo, dire-diretso dapat tayo dyan, di ba? Kasi isa lang yung bansa natin Meron tayong iba-ibang political inclinations, pero isa lang yung saligang batas natin. Isa lang yung bansa natin. At pagdating sa ebidensya, pagdating sa command ng saligang batas, dapat tayong lahat ay magkaisa, di ba? Correct. Yan, para sa inyo yan, mga DDS. Ang akala ho kasi, mga kababayan, ng mga DDS, hindi sila apektado dito. Akala ho nila, walang kumbaga, wala lang sa kanila. Kasi idol namin si Inday Sara Duterte. Kung totoo man, no, na yung pera ng bayan ay ninakaw ni Inday Sara Duterte, apektado kayo doon. Bakit? Kada bilin nyo ng kahit anong produkto, may nakapatong na tax dyan. Nagbayad din kayo ng tax. Ako ho naniniwala, bawat isang Pilipino nagbabayad po ng tax, mga bossing. Bawat isang Pilipino nagbabayad ng tax, mga kababayan. Kaya, naku, dapat nga kayo, mga DDS, pinapakinggan nyo din to Dapat gusto nyo ding marinig to Pero hindi ho. Ayaw namin marinig yan. Huwag ituloy ang impeachment. Bakit daw ho? Idol kasi nila si Sara Duterte. So yun, sa akin, walang masama sa trial. In fact, this is an opportunity for Sara Duterte to clear her name. Correct. Pwede naman nilang i-acquit. Kaya lang ho, nakakahiya sa sambayan ng Pilipino pag nag-acquit sila, no? Tapos tayo syempre napapanood ho natin yan, live. Mga bossing, nakikita mo, naku, laglag na talaga si Sara Duterte. Tapos makikita mo, no? Ang bumoto na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte ay si Robin Padilla. Si Bato de la Rosa. Tatanungin niya yan, bakit nyo hindi nyo binoto para ma-impeach? Kitang-kita doon sa ebidensya. Yari sila, nakakahiya. Kaya, ang solusyon nila, wag nang matuloy. Tuloy. Wala talagang ebidensya. Hindi po ba? So sa akin, ako, alam nyo naman, siguro naman in terms of sa lahat ng aking pinaglaban, lagi yung tinitingnan ng ebidensya. I will be the first one to say na hindi dapat tanggalin si Sara Duterte kung walang ebidensya. Pero makikita lamang natin yon kung pagbibigyan natin impeachment trial. And nakalagay sa konstitusyon. Tsaka mga bossing, kung sa Congress pa lang, nag-explain na sila, naglabas na sila ng kanilang depensa, tapos nakita natin, nalaman natin, hindi pala dapat talaga i-impeach to Tama naman pala yung sinasabi na, ultimo tayo, baka tayo nagtatanggol sa kanila. Di po ba? Tayo nagtatanggol sa kanila. Ito pong impeachment, ganyan po ka-importante sa kanila, mga bossing. No? Binibigyan po sila ng pantay na karapatan. Dahil dito, maipapaliwanag nila ang kanyang sarili. Maipapaliwanag nila. Di po ba? Yun ang sinisigaw.